po sa Lord. Amen? Ito po ang naranasan natin sa tuwing tayo ay Nawalan kami ng sumasamba. internet ng Mercury. Amen po ba? Amen! Napakala natin ang Lord. Sige po, ngayong umaga ay pinagpala tayo ng Lord sa kanyang gagamitin mensahero ng kanyang salita. Isang linggo na po siyang excited. Amen? At makikita mo yung excitement niya bilang pagtayo niya sa, sabi nga, sa pagpapanawak ng teritoryo na ibinibigay na sa Lord. Ito yung kanyang magiging great first para sa Lord bilang paghambang niya sa ating tema. Sabi ko nga, yung pagpapalawak ng kapamahalaan o mga teritoryo, hindi lamang yan as a church, hindi sa personal na buhay natin at sa personal na paglilingkod natin sa Diyos. Amen? Amen! Hindi ko na po pahahabain, hindi po siya mag-first communion. Mag-first preaching po siya dito sa ating iglesia. Amen? Kaya kami sila yung nervous na. So, ito yung kanyang great first para sa Lord. At samahan natin siya dahil may ibibigay at ibibigay na revelation ng Lord, mensahe ng Lord na padadaanin sa ating kamanggagawa sa Panginoon. Wala na pong iba kundi si Pastora Teddy. Palakpakan po natin ang Diyos sa kanyang buhay. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ay, nanghihingi ako ng mic eh. Ito na. Yan po ang bunga. Inaantay kong iabot sa akin ni Pastora Remy yung mic. Nakalimutan ko, ito nga pala ang ginagamit. Dahil po yan sa, alam nyo na, sabi nga, ang Diyos ay Diyos sa atin. Amen? Diyos na mabuti, Diyos na dakila, at Diyos na makapangyarihan. Kaya wala tayong gagawin, kundi palakasin ang aking loob. Dahil tulad ng awit, ang sabi doon, kasama ko siya. Amen. Kasama natin ang Panginoon. Bago tayo magtuloy-tuloy sa salita ng Diyos, nais ko lamang pong, sabi nga, first time. 3 beses na po itong milestone na tulad ng tinuro ko nung Wednesday, may mga milestone tayong dinadaanan sa Panginoon. At ito po yung testimony ko. Unang milestone ko nung kinasal si Andrew. Ito po yung suot ko na stockings. Tapos po, ikalawang milestone, ito pa rin yung suot kong stockings. Yun yung ikinasal si Alay at si Pipoy. Ikatlong milestone na po ito, yung pagtayo ko. Ibig sabihin, yung stockings ito, kasama ko na nagpapatibay sa aking loob. Amen. Yun lang po, tunay na mabuti ang Diyos sa buhay ng lahat. Sabi ko nga, ang daming biyaya ng pagsunod, pag-enlarge na yung territory. Una, hahakbangan mo ang kalooban ng Panginoon. Mula po nung sinabi ni nagbunutan kami, sinabi ni Pastor, nabunot ko po. Sinabi na po ni Pastor Remy na ako yung March. Di po ako naniwala dahil ayaw mag-sink in sa puso ko. Pero nagbunutan po, March ang nabunot ko. Grabe si Lord, amen. Yun na lang masasabi natin, grabe si Lord. Pangalawa po, ay yung mga mahal sa buhay ko na nagtitiwala sa akin, na nagpapalakas sa akin. Kung dati po, si Pastor Arice, pinalalakas ko nung siya nag-una-unang nagpipreach.
Pero ngayon naman po, siya yung nagpapalakas sa akin. O di po ba, yung mga kasama natin sa buhay, gagamitin ng Panginoon para sa ikabubuti at ikararangal ng pangalan ng Diyos. Pangatlo po, kayong lahat na tinitingnan kong milestone sa buhay ko na tunay, nakakasigla po at nakakasaya na makita kayong lahat. Amen po? Lalong-lalo na si Pastora yung ginagamit sa church na sa iba po kasi hindi pagkakalob sa iba yung pag-preach. Pero sa atin po, hindi siya, hindi niya inaangkin yung buong power, yung buong kapangyarihan na binigay sa kanya ng Panginoon. Kundi ito'y sinishare niya para maranasan naman ng iba. Amen po? So yun po ang kabutihan ng Diyos na talaga namang na-enjoy ko na nagpaalis sa akin ang kaba ngayon. So manalangin muna po tayo. Aming Ama sa langit, aming Diyos na buhay, Diyos na dakila. Tunay po na sa iyo ang karangalan, sa iyo ang kapurihan. Wala po kaming kaya kung wala ka, Panginoon, kaya gamitin mo lang po ang buhay na ito na maging daluyan ng pagpapala para sa aking mga kapatid at sa buhay naming lahat. Tunay na Ama na hiwalay sa iyo ay wala kaming magagawa. Kaya Panginoon, loobin mo po na maging powerful ang mga salitang ipinagkaloob mo sa amin para magamit namin sa aming buhay. At maging pagpapala din sa ibang tao na where we are you are stretching our territories, O God. Thank you, Lord, that you are a good God, a God who loves us and cares for us. Thank you. Ito po ang aming sama-samang dalangin ng may katagumpayan sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Hindi ko alam. Yan na po, hindi ko alam gamitin to. First timer. Forward back. So yun po, nandito pa rin tayo sa temang binigay sa atin ng Panginoon. Enlarge our territory. Ito po ang tema this year 2025. Palakihin ang ating teritoryo. At sa bawat buwan po, may binibigay na subtitles, yung ating mga topic. At ang nasa buwan po ito ay territorial dominion. Territorial na kapahamalaan. Tayo po ay ginawang tagapamahala ng Panginoon. Amen po. Kasi ang Diyos ay nasa langit at tayo yung nasa lupa. Kaya yun tayong special na nilalang ng Panginoon para pamahalaan natin lahat yung kanyang mga nilalang. Tunay po na mabuti ang Diyos sa kanyang plano at mga gawa. Kahit kailan ay hindi siya nagkulang sa mga biyayang pinagkaloob sa ating tinatahanan o dito sa mundong ating tinitiran. Kaya meron po tayo talagang territorial dominion. Wala na. Ayun. Yun po yung ating apat na pinag-aralan this month. Yung una po, pinakita sa atin yung understanding territorial dominion. Pag-unawa sa territorial na kapahamalan. Yan po, pinakita sa atin ang ating mga lingkod na naghayag na meron tayong territorial na kapahamalan. At yan po ay nakasaad yan po yung mga verses. Sabi ko nga nung last na nag-preach ako sa kababaihan, Genesis 1:26 pa lang, ay pinakita na kung paano tayo nilalang ng Panginoon. Nilalang tayo ay sa wangis niya. Kaya tayo ay pinagkalooban na mamahala para naman dito sa, yung layunin niya sa langit, maibaba dito sa lupa. At sa pangalawa po, ayan yung exercise your dominion. Gamitin ang iyong pamamahala. Siyempre, alin mo yung kapamahalaan kung hindi mo naman ginagamit. Amen po?
Kaya tayo bilang mga anak ng Diyos, we need to exercise our dominion. Sa bawat area kung saan tayo nilagay ng Panginoon, ay meron tayong gagawin. Kaya we need to exercise our dominion. At sa pangatlo naman po, yan po sa number 3, third week natin, the cost of failing to exercise dominion, ang kabayaran sa pagkabigo ng kapamahalaan. Siyempre po, kung hindi ka namahala ng maayos, ay siguradong may fail. Kaya nga tinuturo sa atin ang mga lingkod ng Diyos, ay akala ko tulog na. Nagpapasalamat pa naman ako tulog kami. Yung pala sasamahan ako. Sige Jessie, enjoy lang natin to. Ayun po, meron ding tinatawag na pag-fail o pagkabigo. Kung hindi natin nagamit ng maayos o wasto ang kapahamalaan na binigay sa atin ng Panginoon. Kaya sa number 4 po, kung naayos nating nagamit yung territorial dominion natin, na-exercise natin, at hindi tayo mag-fail, so we are more than conquerors. Amen po! Pakisabi nga po sa katabi, I am more than conqueror. Naging conqueror po tayo, may dahilan kung bakit tayo nagtagumpay. Amen po? At dito sa ikalima nating linggo ng pag-aaral, makikita natin yung dahilan kung bakit tayo nagtagumpay. Kaya nga po, ang topic natin ngayon, basahin muna po natin yung verse na ibinigay ng kanyang lingkod. Sabi po dyan, Zechariah 9:9-10, sa New International Version. See, your king comes to you, righteous and victorious, lowly and riding on a donkey, on a colt, the foal of a donkey. He will proclaim peace to the nations. His rule will extend from sea to sea, and from the river to ends of the earth. Sa Tagalog po, ayan po sinasabi sa verse 9, narito ang iyong hari ay dumarating sa iyo, siya'y matuwid at matagumpay, mapagpakumbaba at nakasakay sa isang asno, isang batang asno na anak ng asnong babae. At siya'y magsasalita ng kapayapaan sa mga bansa. Ang kanyang sasakupan ay magiging mula sa kabilang dagat hanggang sa dagat, at mula sa ilog hanggang sa mga dulo ng ilog. So dito pa lang pinakikita na may haring dumating, at siya po yung matuwid at matagumpay na hari. Sabi nga po, magsasalita siya sa kapayapaan. Amen po, at walang iba, ang hari yun ang Panginoong Jesus. Sabi po dyan sa ikalawang verse na binigay sa atin, inom muna nga po ako. Natuto yung bigla. Yung laway ko. Wait lang po. So diyan po sa Daniel 7:14, he was given authority, glory, and sovereign power. All nations and peoples of every language worship him. Ayan po, dito sa 14 pa lang makikita na he was given authority, glory, and sovereign power. At yung kasunod po, his dominion is an everlasting dominion that will not pass away. And his kingdom is one that will never be destroyed. Kaya po, saan pa tayo? Di syempre doon sa ating hari ng mga hari, siya yung may authority, glory, and sovereign power. Walang ibang Panginoong Jesus na ang kaharian niya ay kahit kailan, hindi siya masisira. Kalimutan ko po, may Tagalog pala. Ayan po. Binigyan siya ng kapamalaan, ng karangalan at ng kaharian upang paglingkuran siya ng lahat ng tao sa bawat bansa at wika. Ang pamamahala niya ay hindi magwawakas at ang kanyang kaharian ay hindi mawawasak. Di po ba napakalinaw na ang kapamalaan ay binigay na sa Panginoong Jesus?
at ang kanyang kaharian ay hindi mawawasak. At mula po sa mga verses na yan, ang ating pag-aaralan ay ayan po. Si Jesus Christ, the ultimate conqueror. Jesucristo ang pinakamatinding mananagumpay. Yan po ay nakasaad sa Colossians 1:15 to 23, Colossians 2:6 to 26. Pero kukuha lang po tayo, hindi natin babasahin lahat. Kukuha tayo ng mga verses na nakaangkop para sa ating pointers. Sabi ko nga po kanina, nung binabasa ko to, kahapon pa pala, yung word na ultimate ay nagbigay sa akin ng rema. Kasi po ang ultimate, ang sabi dyan, ay siyempre sa Tagalog, pinakamatindi. Sa English po, final, last, terminal, extreme, supreme. So, yung lahat ng magagandang katangian ay nakapaloob dyan. Dahil wala nang iba, kundi siya yung, sa Tagalog po nung tingnan ko ay katumbas ng pinakamatindi ay pangwakas. Amen po. Wala nang ibang pangwakas na ultimate conqueror natin, kundi ang Panginoong Jesus. Ngayon po, maalala natin na sabi nga po sa salita niya sa John 14:6, wala nang ibang pangalan na nakasaad sa magiging daan, buhay at katotohanan. Kundi ang Panginoong Jesus lamang, siya yung way natin para makarating sa Ama. Kaya He is our ultimate conqueror. Amen po ba? Amen. Parang malulungkot kayo. Sarap din pala yung minsan natatayo ka dito kasi nakikita mo yung mga itsura. Ngayon, alam ko na yung yung nararamdaman ni Pastor Remy at Pastor Aris. Masarap po pala. Nai-enjoy ko na. Baka kaya abutin tayo ng alauna. So, ayun po, may 5 pointers po tayong binigay ng Panginoon. Dito po natin hihimay-himayin kung bakit si Jesus Christ ang ating ultimate conqueror. Ayan, ano ba nakikita nyo? Apple. So, ayan po. Number 1, Jesus conquered sin. Napagtagumpayan ni Jesus ang kasalanan. Sabi po, banalang Diyos, live without sin, nung sinabubuhay. Wala siyang kasalanan. Lahat ng ginawa niya sa lupa ay pawang mabubuti. Pero, namatay siya para sa sin of man for the forgiveness of sins. Walang ginawa ang Panginoon, puro kabutihan. Pero dahil sa ating kasalanan na dinala niya sa cross ng Calvary, ay doon naalis ang ating mga kasalanan. Dahil sa buhay niya, nagkaroon tayo ng katagumpayan sa kasalanan. Amen po? Amen. Pag tinanggap natin ang Panginoon, yan po yung number 1 na mawawala sa atin. Yung kasalanan. Dahil yan po yung, sabi nga sa Genesis 3, napasok tayo ng kasalanan. Nung magkasala si Eva, doon po tayo napasok ng kasalanan. Pero sabi nga po, doon sa aming biblical principles na pastor, sabi nga, ano kaya ang ginagawa ni Adan nung pasukin si Eva ng kasalanan? So tingin niyo po, ano yung ginagawa ni Adan? So meron din pong pananagutan si Adan. Sabi nga, siya yung first-hand information. Sa kanya binigay yung kakayahan at yung power na kung ano yung pinagbabawal ng Panginoon.
Pero ano daw ginagawa ni Adan at bakit napasok si Eva? Yun po ang tanong. Baka kaya wala pa namang gadget nun. Hindi naman ano si Adan, hindi na nagpe-Facebook. So merong negligence sa tinatawag. Ganun din po sa ating tao. May mga kapabayaan tayong nagagawa kung bakit tayo napapasok ng kasalanan. Amen po. Amen. Kung hindi ka lang manalangin sa yung pagising mo pa lang, alalahanin mo ang Panginoon. Hindi ka nanalangin, hindi ka devotion. Ano doon po, napapasok tayo ng kasalanan. Kasi po, utos sa atin yun para lumakas tayo, aralin natin at bulayin ang salita ng Diyos. Kaya umaga pa lang, gawin natin ang gusto ng Panginoon na mag-aral tayo, manalangin tayo. Ito po isang way para ma-conquer natin ang sin. Katulad ng Panginoong Jesus na madaling araw pa lang nakikipag-commune na siya sa Ama. Amen po. Sabi nga 3 beses na nakikipag-commune siya, pero anong nakita niya sa kanyang mga disipulo? Natutulog. Ang sarap kasi po matulog, ano? Lalo na yung panahon na talagang medyo malamig. Ayan, lumalamig ang panahon. Ang sarap matulog. So, yun po yung number 1. Dako na po tayo sa yun po muna. Basahin natin yung binigay na verse sa atin. Sabi ko po sa Colossians 1:21-22, once you were alienated from God and were enemies in your minds because of your evil behavior. But now He has reconciled you by Christ's physical body through death, to present you holy in His sight, without blemish and free from accusation. Sa Tagalog po, sabi diyan, at kayo na nang dati ay hiwalay at makaaway sa pag-iisip, sa pamamagitan ng masasamang gawa. Saan po tayo nahiwalay sa pamamagitan ng masasamang gawa? Ay pinakipagkasundo niya ngayon sa kanyang katawang laman sa pamamagitan ng kamatayan, upang kayo iharap ng mga banal at walang dungis at walang kapintasan sa harapan niya. So napakasarap po na si Kristo talaga, ang Panginoong Jesus, ang naging daan. Siya yung ginamit ng Ama upang ipagkasundo tayo. Yung katawang lupa niya na namatay para lamang tayo ay magkaroon ng buhay. Amen po? So, sa number 2 na po tayo. Ayan, Jesus conquered death. Pagkatapos nga po na ma-conquer niya yung kasalanan, dito naman po ang pinagtagumpayan niya ay ang kamatayan. Sabi nga po, siya po yung namatay na nabuhay, na di na muling mamamatay. Di na po siya mamamatay. Yun po ang kasarapan ng ating pananampalataya. Na ang Panginoon na ating, sabi nga, first na namatay at nabuhay. Siya yung simula at ang wakas. So, He conquered death para sa atin na tayo sa pagdating ng takdang panahon. Naalala ko po na ipaliwanag na rin to ni Pastora Remy na hindi na natin dadaanan yung yung pangalawang kamatayan, kundi buhay na sa Panginoon. Napakasarap po na kung tayo ira-rapture ng Lord, hindi na tayo dadaan sa kamatayan. Dadanasin natin yung buhay na dinanas ng Panginoon. God will turn our body into a glorious body na kung saan ito ay hindi na masisira. Tulad ng sa Panginoon na hindi na nasisira. Kaya, salamat sa Panginoon, salamat sa cross. Sabi nga kanina sa awit, yung cross na binor niya dahil sa ating kasalanan, at yung cross na naging dahilan ng kanyang kamatayan, na-conquered po ng Panginoon yung death. So, God is good. Tingnan po natin yung verse.
Sabi po sa 1 Corinthians 15:54, when the perishable has been clothed with the imperishable, and the mortal with immortality, then the saying that is written will come true. Death has been swallowed up in victory. Sa Tagalog po, kapag ang nabubulok ay napalitan na ng di nabubulok, at ang may kamatayan ay napalitan na ng walang kamatayan, matutupad na ang sinasabi sa kasulatan, nalupig na ang kamatayan, lubos na ang tagumpay. Amen po, lubos na ang tagumpay. Dahil ang kamatayan ay nalupig na ng Panginoon. Sabi nga, sabi po kanina, yung swallowed, word na swallowed. Di daw siya kayang i-contain ng kamatayan. Bakit po? Dahil siya Diyos at Hari. Hindi siya mananatili sa kamatayan, kundi maghahari yung kanyang pagkahari. Dahil yun ang kapangyarihan niya, ang maghari sa atin ng buong kapangyarihan niya. Dahil yun po, sabi ko kanina doon sa Matthew, doon sa salita ng Diyos, nung mamatay po ang Panginoon, ibinigay na sa kanyang lahat ang authority at kapamahalaan dito sa lupa at sa langit. Kaya, lubos na nagtagumpay ang Panginoon dahil sa pagkamatay niya sa krus. Akala ni Satan na nalupig niya ng Panginoon nung mamatay siya sa krus. Pero nagkakamali siya. Mas tumibay, mas tumatag. Amen po? Yun ang naging dahilan. Kaya yung pananampalataya natin ay di matitinag. Amen? Sa pangatlo na po, ayan. Sino kaya yan? Alam ko si Gandhi. Si Gandhi yan. Si Gandhi yan laging sample ni PA. So ayan po, Jesus conquered evil. Napagtagumpayan ni Jesus ang kasamaan. Lagi po, nung mga pinag-aaralan natin ay laging pinakikita sa atin na may power talaga ang evil, yung kasamaan. Pero dahil sa kamatayan ng Panginoong Jesus, the power of evil, He has no hold on us. Wala na siyang kapangyarihan sa atin. Amen po? Dapat alam natin yan. Wala nang kapangyarihan. Amen ba? O si Tolis, nakikita ko. Wala nang kapangyarihan. So, natutuwa po ako. Nakita ko si Dito ngayon na nagtagumpay. Alam ko, may sinusuportahan yan. So, ang Diyos po, hindi tayo pababayaan. Mula doon sa una, sa kasalanan, pangalawa, sa kamatayan. Ito pa ba namang evil ang magtagumpay sa atin? Amen po. Di ba hindi? Kaya tingnan po natin yung salita niya. Sabi po dyan sa Colossians 2:15, and having disarmed the powers and authorities, He made a public spectacle of them, triumphing over them by the cross. So ayan po, malinaw na sinasabi. Triumphing over them by the cross. Ang sarap-sarap po. Makita mo lang yung cross, kung nanghihina ka, palalakasin ka. Dahil alam mong maraming katagumpayan ang Panginoon na ginawa sa atin para sa doon sa cross ng Calvary. Amen po. So sa Tagalog po, basahin natin. Inalisan niya ng sandata ang mga pinuno at mga may kapangyarihan at sila'y ginawa niyang hayag sa madla. Ano daw po ang ginawa? Hayag. So, marami pong gawa ang kaaway, ang evil, hayag na. Amen po. Hindi na ito lihim. Kaya hindi na natin dapat itong, sabi nga, pag nasa kadiliman, yun ang tinatago. Pero tayo po na nasa kaliwanagan na,
nagtatagumpay sa kanila sa pamamagitan nito. Tayo po, bilang nasa kaliwanagan na, nagtatagumpay na sa kanila. Ano po yung kanila? Sa mga pinuno at mga may kapangyarihan. Sino po yun? Ito po yung mga inaaral natin noon. Yung mga gawa ni Satanas, yung mga panukala niya, yung lahat ng schemes niya na ginagamit para sa atin. Salamat sa Panginoon po na lahat ng lihim, lahat ng yung hindi naabot ng ating isip, pero nililinaw po ng Panginoon para sa atin. Kaya dapat po, huwag tayong a-absent dahil linggo-linggo, may mga pag-aaral na binibigyan linaw para mapamahalaan natin yung katawan at yung templo na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Amen po? Sabi po dyan sa 1 John 3:8, whoever makes a practice of sinning is of the devil, for the devil has been sinning from the beginning. The reason the Son of God appeared was to destroy the works of the devil. Yan po yung malinaw daw po na yung mga nasa kasalanan pa, yun ay yung nilalagay ng diablo. Yun po yung alam na natin na mula nung simula pa, walang ginawa ang diablo kundi sabi nga, Jesus come to have life, but the devil come to kill, steal, and destroy. So yan po yung works ng devil na dyan po tayo iniingatan ng Panginoon. Sabi nga, we are not in the influence of evil or kasamaan. Buhay na masunurin, buhay na masaya, buhay na naglilingkod sa Panginoon, yun po ang buhay na gusto ng ating Diyos sa ating lahat. Amen po ba? Amen. Ay. Mabilis po ba? Pang-apat na. Kailangan ko pambilisan. Nauubusan ako ng laway. Ay, ano muna po ulit. Hindi ko alam bakit ang bilis dito. Maubos ang laway ko. Ayan, sabi po dyan sa number 4, Jesus conquered the world. Napagtagumpayan ni Jesus ang mundo. Naalala ko po, paggawain ng kababaihan, lagi kong sinasabi, Matthew 4:4. Hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi bawat sa salita ng Diyos na namumutawi sa bibig niya. Amen po. Dito po sa Matthew 4:4 ay ipinakita na ang Panginoon ay nasa katawang tao na 40 days siya nag-fasting, tama ba? 4 araw, biro niyo po, hindi siya kumain. Ano po kaya ang kalagayan at estado ng katawan niya? Siyempre po, mahina. Pero dito, tinutokso siya ni Satan. Tinutokso po siya ni Satan na ibibigay yung mundo. Yung lahat po ng salita ay ginagamit sa Panginoon para madaya siya. Pero hindi po napalaya ang Panginoon. Kahit na 40 days na nag-fasting siya, ando doon pa rin ang katatagan niya at ang kanyang katagumpayan sa katagumpayan. Dahil po ang katagumpayan iyon ay para sa tagumpay natin. Para po saan? Para sa tagumpay natin. Dahil dito po sa lupa, tulad po ng ating
pointer, Jesus conquered the world. Ano po ba yung nasa world? Ano ba yung nasa sanlibutan? Sabi ko dyan, may mga trials, persecution, syempre powers, ayan, nakikita na natin yung powers ng mga kandidato na ginagamit. Ayan, lalong-lalo na yung technologies. Amen po. Sa umaga pa lang, ano nang hahanapin mo? Cellphone. Dito pa lang, ano na, isipin mo, nagtagumpay ang Panginoon sa akin. Cellphone, diyan ka muna. Parang true to life ka like to. Pero po, true to life, ang hinahanap ko cellphone. Kasi magdi-devotion ako. May yung binigay ni Pastora Renny. So yun po, maraming impluwensya ang mundo, aminin natin. Amen po, maraming impluwensya. Impluwensya, minsan trabaho. Trabaho yung nakapaglalayo sa atin sa Panginoon. Amen. Pero katulad ng sabi ko, si Dito na pinanindigan niya, yung trabaho, nandiyan lang yan. Pero ngayon, susuporta siya sa asawa niya. Malalaman niyo po mamaya. Kung bakit na si Dito ay talagang susuporta hanggang sa uli. So God is great in His works. Even the world He has conquered because for us. Pinakita lang sa atin ng Panginoon na 40 days hindi kumain, nagtagumpay siya. Tayo po, kayang-kaya natin. Ano po ang sabi sa awit? Kasama kita. Kasama natin ang Diyos. Kaya dito po, ayan, sa Colossians 2:8, see to it that no one takes you captive through hollow and deceptive philosophy, which depends on human tradition and the elemental spiritual forces of this world, rather than on Christ. So dapat makita natin na hindi tayo captive ng mga bagay dito sa mundo. Basahin po natin sa Tagalog. Sabi po dyan, mag-ingat kayo na baka bihagin kayo ng sino man sa pamamagitan ng filosofiya at ng walang kabuluhang panlilinlang na ayon sa mga kaugalian ng mga tao, ayon sa mga espiritual na kapangyarihan ng sanlibutan, ito at hindi naayon kay Kristo. Marami pong pandadaya ang ginagawa ang mundo. Minsan, yung mga maling katuruan, amen po, minsan na tayong napunta, pero salamat sa Panginoon, nililinaw niya ang lahat ng bagay para sa atin at sa ikabubuti natin. Kaya, pati itong mga spiritual na kapangyarihan ay hindi rin tayo magagapi dahil nasa atin si Kristo, kasama natin si Kristo. Salamat kay Jessie na mabait ngayon. Wala yung kanyang mga high tones. Ito po sa Tagalog ko na lang po kinuha sa 1 John 1:5. Sabi po dyan, at ito ang mensahe na aming narinig sa Kanya at sa inyo'y aming ipinahahayag na ang Diyos ay liwanag at sa Kanya ay walang anumang kadiliman. So di po ba ang sarap na katulad ng sabi ko kanina, wala na tayo sa kadiliman dahil tayo ay dinala sa liwanag ng Panginoon. At siyempre po, if you are doing sin, God will expose you. Kasi ang gusto ng Diyos ay liwanag lamang. Mamuhay tayo sa kaliwanagan. At ang kadiliman ay ibinaksina sa ating buhay. Dahil sa ginawa ng Panginoon sa atin, wala na po, hindi na kayang tayong pagtagumpayan ng anumang gawa ng kaaway. Amen po? Hindi ang anumang panukala ng Diablo. Kaya ako po bilang tumatayo ngayon, nagpupuri po ako, nagpapasalamat sa Panginoon. Kasi dati yung buhay ko
ano tawag doon? Yung maitim na tupa. Pinaano lang sa English, black sheep. So, si Inang po ay nagkaroon ng problema sa akin dahil sa, sabi nga, yung dati mong buhay na masuwayin. Pero, salamat po sa Panginoon at salamat sa mga prayers ng mga taong ginamit para ako'y lubos na makakilala sa Panginoon. So ngayon po, wala nang puwang sa akin. Ang loobin nawa na hanggang sa huli, sama-sama tayong maglilingkod sa Panginoon. Amen po. So dito na po tayo sa number 5. Uy, matatapos na. Ayan, tinapos na ni Lord. Natipid na yung kaaway na sanhi ng aking takot at kaba. So, ayan po. Jesus conquered Satan. Napagtagumpayan ni Jesus si Satanas. Simula pa lang, nung magkasala sila Eva at Adan, napakasarap po na may plano agad ang Panginoon sa ating buhay. Iyon nga, yung pagtagumpayin tayo dito sa lahat ng gawa ng Satanas. Katulad po, naalala ko nung mga nakakaraang teaching na iba-iba daw yung ranggong binibigay sa iyo ni Satanas. Nasa ang ranggong na kaya yung nakabantay sa iyo? Amen. Kasi, kung kakampi daw po niya, naalala ko, sinasabi ng mga pastor, kung kakampi, ay wag niyong galawin yan. Sige, hayaan niyo lang yan, dahil kakampi namin yan. Pero pagkalaban sa kanya, ay bantayan niyo yan. Tulad ni Pastora, ginagamit yan ni Lord, pasakitin mo yung likod. Di po ba? Pero kahit anong gawa ng kaaway, hindi siya magkatagumpay. Kahit anong gawa ni Satanas sa buhay ni Pastora, yan po ay laban-laban lang. At dapat, dahil sa katagumpayan ng Panginoon kay Satanas, tayong lahat na mga tinawag mula sa kadiliman tungo sa kaliwanagan ay laban-laban lang. Amen po? Magkakasama hanggang sa huli. So, tingnan po natin yung verse. Sabi po dyan sa Colossians 2:9-10. For in Christ all the fullness of the deity lives in bodily form. And in Christ you have been brought to fullness. Yan po, ang sarap, di ba? Dahil sa Panginoong Jesus, dinala tayo sa fullness. Ito po, sa fullness, makikita natin. Ibig sabihin, buong-buo, matibay na matibay. Sabi po dyan, He is the head over every power and authority. Kanina pa po na sinasabi natin at pinagdidiinan natin na siya lang ang ating ulo, ang Panginoong Jesus. At ang kanyang power at authority, ang ating pinaghahawakan. Amen po ba? Ang kakayahan natin at kapangyarihan ay buhat sa Panginoon. Naalala ko rin po yung tinuro ko last Wednesday na may divine nature tayo. Yung likas ng Panginoon, yung wangis ng Panginoon ay nasa atin. Kaya tayo po ay nagtatagumpay sa lahat ng ginagawa ng kaaway. Sabi po dyan sa Tagalog, sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay nakay Kristo sa kanyang pagiging tao. At sa 10, kaya't nalubos ang inyong buhay sa pamamagitan ng inyong pakipag-isa sa Kanya, na siya nakakasakop sa lahat ng kapangyarihan at pamamahala. Di po ba ang sarap na ang namamahala, ang nakakasakop sa atin, ay walang iba kung hindi isang mabuting Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Pinagtagumpayan niya tayo sa lahat ng panukala ni Satanas sa ating buhay. Dito po sa Hebrews, sa Tagalog na lang po natin kinuha, diyan po ay sinasabi, dahil na
sa 14. Dahil sa ang mga anak na tinutukoy niya ay tao. Ano daw po? Tao, hindi hayop. Sabi mo, tao ka. Minsan po napapagkamalayan nila na tao lang ako. Pero hindi po ganoon yung pagkakalalang sa atin ng Panginoon. Amen po. Kaya yung tao na yan, naging tao rin si Jesus, at tulad nila ay may laman at dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay mawasak niya ang dyablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Ang sarap-sarap po na namatay ang Panginoon sa cross ng Calvary para mawasak niya ang dyablo na siya ring may kapangyarihan sa kamatayan. Pero sa pamamagitan din ng kanyang kamatayan ay pinalaya niya ang lahat ng tao na buong buhay nila'y inalipin ng takot sa kamatayan. So dati po, di po ba pag dumadating sa tao meron ka na lang ikang 3 buwan para mabuhay. Ano po yung sumisilid sa puso at isip ng tao? Di po ba takot? Pero bakit ka matatakot? Kaya nga, laging sinasabi ng lingkod ng Diyos na anytime, kunin man siya ng Panginoon, ay nakaready siya. Kasi dapat walang takot na namumuhay sa atin. Dahil pinagtagumpayan na natin ang takot na yan na binigay ni Satanas dahil sa ginawa ng Panginoon. Amen po. Ang lahat ng takot, ang lahat ng kapangyarihan na nanggagaling mula sa nadulot ng ating kaaway. Sino po ang kaaway natin? Si Satan. Hindi yung katabi mo. Dito, hindi yung katabi mo. Bakit ba puro si dito? Baka maano na to sa akin. Ate Penny, hindi. So, hindi po yung mga katabi natin ang ating kaaway, kundi si Satan na pinagmumulan ng lahat ng kaguluhan. Pero salamat na ang plano ng Panginoon sa atin ay buhay na ganap at kasiyasiya. So, salamat sa bago po ako mag-recap, salamat po sa Panginoon. Mayak pa yata. Kasi, pag naisip natin yung ginawa ng Panginoon, sabi nga kung sino yung nakakapanood ng Passion of the Christ, ay doon mo, yun nga po, hindi pa daw doon nakuha lahat. Pero doon mo makikita yung kahalagahan ng ginawa ng Panginoon. Sabi nga sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Ama sa atin. Kaya yung buhay, kahit na nagkasala ka, ay binalik ka pa rin sa buhay na plano niya sa atin. Isang buhay na ganap at kasiyasiya. Sige po, mag-recap na tayo. Sabi po dyan, Jesus Christ, the ultimate conqueror. Yan po ay, sabi po, Jesucristo, ang pinakamatinding mananabumpay. Yan po ay dinampot-dampot natin doon sa Colossians 1:15-23 at sa Colossians 2:6-26. Basahin nyo na lang po para manamnam nyo ng buo yung kabuuan nitong Colossians. Kasi dito, pag binasa nyo, hindi po siya putol-putol, mararamdaman nyo kung ano yung sinasabi talaga ng mga verses na binibigay sa atin. So number 1 po, Jesus conquered sin. Napagtagumpay ni Jesus ang kasalanan. Sabi nga po, napagtagumpayan ng Panginoon ang kasalanan sa cross of Calvary, yung hindi niya kasalanan, siya'y mabuti, siya'y banal, pero pinagtagumpayan niya yung kasalanan para sa atin. Sa nawala. Ba't nawala?
Ah, ayun. Sa number 2 po, Jesus conquered death. Napagtagumpay ni Jesus ang kamatayan. Sabi nga, yung sting of death ay wala na sa Panginoon. Dahil siya'y Diyos na bumaba sa lupa, nagpakasakit sa cross, namatay, pero para lamang dalhin ang ating mga kasalanan sa cross na yan. Naalala ko po, ngayon ko lang pinaalala ng Holy Spirit na yung kaklase ni Ate Vivian na si Medi ay binamihan na ng buhay. Pero salamat, bago siya nawala, nakapagbahagi si Ate Vivian sa kanyang buhay. Amen po. Kaya ngayon pa lang, kung ayaw natin na, sabi nga, yung katagumpayan ng Panginoon sa death, maramdaman din ng iba nating mga mahal sa buhay, sa ating mga nasa sakupan. Ngayon pa lang, ihayag na natin yung mabuting balita sa kanila. Sabi po, Jesus conquered evil. Napagtagumpayan ni Jesus ang kasamaan. Napagtagumpayan ni Jesus ang kasamaan at bilang tao, nakawangis niya, kayang-kaya din natin ang pagtagumpayan, ang kasamaan na binibigay ng kaaway. Sa number 4 po, Jesus conquered the world. Napagtagumpayan ni Jesus ang mundo. Sabi po, kung ang Panginoong Jesus ay 40 araw na hindi kumain, nasa katawang lupa, nagtagumpay siya. Tayo pa, na mayat-mayay kumakain. Pero pa sa tatlo, sa bahay po nila Pipoy, may kumakain kami. So, tayo pa kaya hindi magtagumpay? Amen. Mayat-maya, may 3 meal na, may merienda pa. So, kayang-kaya natin dahil sa tagumpay ng Panginoon. So, panlima po, ayan, Jesus conquered Satan. Napagtagumpayan ni Jesus si Satanas. At masasabi ko rin po, napagtagumpayan ko si Satanas. Amen. Yung 3 linggo, kulang 1 buwan yata nakaba na pinagkaloob. Hindi naman po lagi. Paminsan-minsan, pag naalala ko na, ako nga pala sa 31, bibigyan ako ng kaba. Sabi ko, kayang-kaya pa ang labanan. Dahil, ito po, salamat sa Panginoon. Bago ako magbakas sa huling verse, salamat po sa Panginoon. Kasi, kahapon po, Friday pa po pala, nung binigay ng lingkod nyo ang teaching, ako po ay nakatagpo ng kapayapaan. Amen. Kasi sa kababaihan kami gumagawa. So, katagumpayan agad. Amen. May peace. Salamat sa Panginoon. At nung gabi, sabi ko, Lord, magpa-fasting ba ako? Kasi po, nakakaraan, ginagawa ko to. Sabi niya, huwag kang mag-fasting, baka hindi ka makatayo. Baka manghinay tuhod mo. Sabi ganun. So, in-enjoy ko yung pagkain, kumain ako. Tapos kanina umaga, Lord, ano ba? Papasting ba ako? Abay, kagabi nga hindi ngayon pa. So, kumain po ako. Talagang nagdalawang kape pa ako. So, tagumpay. Amen po. Amen. So, ito na po yung last verse. Sabi dyan, just as you receive Christ Jesus as Lord, continue to live in Him. Ano po ang kukontinue natin? Live in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. Sa Tagalog na po natin. Kaya kung paano tinanggap niyo si Kristo Jesus na Panginoon, ay lumakad kayong gayon sa Kanya. So may example po tayo, amen?
na nakaugat at nakatayo sa Kanya at matibay sa pananampalataya gaya ng itinuro sa inyo na sumasagana sa pasasalamat. Napakasarap pong lumakad. Ano daw gagawin natin? Lalakad, hindi magiging nakapirmis lang tayo. Lalakad para ikalat ang gospel. Dahil ang Panginoon po ay hindi tamad. Namuhay siya na naghahayag ng mabuting balita. Namuhay siya na kung anong kakailangan is dumuroon siya. Kaya, ganun po ang ating gagawin. Sabi po, saan ka nakaugat at nakatayo? Nakatayo po tayo rooted and built up in Him. Sa Kanya lang po. At dahil po sa ating matibay na sa pananampalataya, gaya ng itinuro lang sa atin, sumasagana tayo sa pasasalamat. Amen po? Talaga namang once na maranasan mo ang kabutihan ng Diyos sa iyong buhay, ay mananagana ka sa pasasalamat. Amen po. Maririnig niyo sa tao, pag ang tao ay nakaranas ng Panginoon. Minsan po, nawiwirduhan na yung iba. Iba naman yan, puro praise God, thank you Lord, praise the Lord. Pero hindi nila naunawaan. Gusto rin nating ibigay sa kanila yung ating nararamdaman na papuri pasalamat sa Panginoon. Sabi nga, hindi nila magagawa kung walang nagsasabi. Kaya ngayon pa lang, lumakad na tayo at matuling ihayag ang salita ng Diyos dahil ang Panginoong Jesus lamang ang nagtagumpay sa atin, wala nang iba, kundi siya yung ating ultimate conqueror. Amen po? So, may natutunan po ba? Ganda lang hindi ni Rosel, tapos na kasi. May natutunan po ba? Amen. So, muli, talaga po nag-uumapaw yung pasasalamat sa puso ko na sabi ko nga, milestone sa buhay ko. Kasi, noon pa man po, sinasabi, may pastor po nagsasabi sa akin na maglingkod ka na sa Diyos, magpastora ka. Pero sabi ko, hindi po, hindi ako tinawag dyan. Hindi ako tinawag dyan. Ako po'y panlikod lamang. Pero ang kagandahan lang po nito, may mga plano tayo na hindi pala, yun ang plano ng Diyos. At salamat po, sabi nga, only God's plan prevail. Yun po, salamat sa Panginoon, sa Diyos po, ang lahat ng mapulit pasalamat. Sinatawagan ko na po si Pastor Rani po. Hello, my best. Introduction lang po yung Pastor. Introduction. Thank you. Ngayon, lecture lang po. Amen? Nakita natin kung paano na ang Panginoon ay kumikilos sa kanyang mga hinilang. Sino ba yung hinilang ng Diyos? Ay yung kanyang lahat na ililigtas. Yung mga kaluluwa na pinilapit niya sa Diyos para maging kawangis ng Panginoon Yes, Jesus thank you. at makasama sa lingkod ng kaharian ng Diyos. Amen? At tulad po noong previous week, we are more than conquerors in Christ Jesus. Kaya ipinapakita dito, yung pagiging more than conquerors natin ay dati sa Panginoon Jesus. Tapos na ang laban. Pero tayo bilang nandito para sa mundo na ito, meron pa rin tayo pinakaharap na laban. Amen? Amen. At yung limang bagay na ito, kasalanan. Meron ba dito na hindi nakapakasal? Kaya araw-araw laban yan. At araw-araw papakita ng Lord yung pagiging pananagumpay natin. Ang Panginoong Jesus, tao siya. Pati nga, hinubad na yung kanyang pagka-Diyos. Nung nabuhay siya bilang tao, at tulad rin natin.
dugo at laman. Hindi siya, ah, wala siyang superpower. Amen? Pero napanatili niya yung kanyang kalinisan, yung kanyang kabanalan. Bakit? Maganda yung relasyon na sa Diyos Ama. Malapit yung relasyon mo sa Diyos Ama. Pangalawa, pangalaman. Ano yung namamatay? Kung nagkakasala tayo, ano yung namamatay? Yung assurance. Yung assurance mo na ikaw ay ligtas, ikaw ay anak ng Diyos. Kasi ba't ganun, Lord? Nagkakasala pa rin ako. Talaga bang anak mo na ako, Lord? Bakit hindi ko mapagtagumpayan yung kasalanan? At namamatay yung ulit-ulit na pinapatay kita. Dahil yung kamatayan ng Diyos, yung nagbigay din sa number mo. Amen? Kaya, hamon sa lahat ng mananampalataya, yung matalo yung kasalanan, pag natalo yung kasalanan, yung kamatayan, natatalo. Amen? Amen. At pag nagpagtagumpayan na yung kamatayan na yun, lahat ng gagawin na kasamaan ng naghahari sa mundo na ito, wala nang epekto sa iyo. Magutom ka man, magkaspay ka man, non-stop man ang problema mo, hindi mananalo yung naghahari na kasamaan sa mundo na ito. At pag nagawa mo yung number 3, tagumpay ka na rin sa number 4. Nakikita nyo ba, progression ito. Habat na pagtatagumpayan mo yung number 1, number 2, number 3, number 4. Araw-araw ginagawa kang higit pa sa mananagumpay. At yung huli, si Satan. Yung unang katagumpayan ng Panginoong Jesus, nung siya'y muling nabuhay, at ipinakita rin niya yung katagumpayan niya kay Satan, yung binanggit ni Pastor Terry sa Matthew 4, yung temptation niya. Natalo ba siya? Ng devil, di ba hindi? Natalo ba siya ni Satan, di ba hindi? At yung sitwasyon niya na, gutom, mahina, pagod, nag-fasting. Subukan mo mag-fasting ng 40 days. Malalaman mo kung anong karanasan. Sunggat nga lang. Sangkala. Open naman, pwede din subukan. Pero pinapalawagan ko yun, April 17. At yung number 5, katagumpayan pa lang ng Panginoon. Nung siya'y tao kay Satanas. Yung pinapakita dito. Pero darating, sa muling pagbabalik ng Panginoon, ito yung lubog sana na itatali niya si Satanas at itatapon sa Hades. At hindi na kailanman makakagalaw, wala nang magagawa kailanman, hindi na maghahari si Satanas sa mundo na to, kundi ang Panginoong Jesus na maghahari sa mundo na to. At iyon yung hinihintay natin. Amen? Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah.